Ang pagpapatawad ay isang bagay na napakahirap gawin. Ngunit ito lamang ang paraan upang mapalaya ang ating sarili sa anumang puot o hinanakit na nagpapahirap sa ating damdamin. Ito ang naging tema ng misa na isinagawa ni Father Francisco Bautista ilang araw matapos madiskubre ang pagpaslang kay Leonardo Avendano na taong malapit sa kanya. Gayunpaman, ang katotohanan ukol sa kanyang kamatayan ay lilitaw kalaunan at gugulantang sa publiko. Ang kasong ito na naganap sa Mexico ay naging usap-usapan dahil na rin sa involvement ng isang taong hindi kailanman pinaghinalaang makagagawa ng isang karumal-dumal na krimen. Ating alamin ang detalye ng kasong ito. Taong 2004, nagsimulang magsilbi bilang pari ng Cristo Salvador Catholic Church sa Miguel Hidalgo, Mexico, si Padre Francisco Javier Bautista Avalos. Siya ay minahal, iginalang at hinangaan ng kanyang mga parokyano dahil na rin sa mga unconventional na mensahe nito sa tuwing may misa sa simbahan at sa pakikisalamuha nito sa komunidad na parang isang ordinaryong mamamayan lamang. Naging malapit si Padre Francisco na dahilan upang makilala siya sa kanyang komunidad. Bukod pa rito, pinaniniwalaan ng mga tao na ang paring ito ay may kakayahang magpagaling ng physical at spiritual na karamdaman. Sa Alfredo B. Bonfil Street, makikita ang mahabang pila ng mga mananampalataya na nagtitipon sa simbahan tuwing Lunes, Huwebes at Biyernes. Sa mga araw na yon, tinatanggap ni Padre Francisco ang mga mananampalataya na umaasang mapapagaling sila nito sa kanilang mga problema sa iba't ibang aspeto ng buhay. Mga taong may mga karamdamang hindi kayang ipagamot sa ospital at minsan ay mga nasasapian umano ng masamang espiritu. Gumagamit siya ng isang espesyal na langis upang isagawa ang kanyang seremonya. Dahil sa kanyang mga nagawang pagpapagaling at exorcism, sumikat si Padre Francisco. Madalas siyang maimbitahan sa mga palabas sa telebisyon tungkol sa mga usaping paranormal at isinulat din niya ang librong Psalms and Prayers to Heal the Soul. Ayon sa pari, ang kanyang kakayahan bilang exorcist at faith healer ay natutunan niya mula sa Vatican City na kanyang isinasagawa bago pa man siya nakilala. Ang isa pang taong sangkot sa kasong ito ay si Hugo Leonardo Avendano na kilala sa tawag na Leo. Bata pa lamang ay nagka-interes na siya na tahakin ang landas na paglilingkod sa simbahan. Lumaki siya sa parehong komunidad at naging katuwang ni Padre Francisco sa Cristo Salvador Catholic Church. Bata pa lamang ay napansin na ng mga magulang ni Leo ang likas nitong pagiging matalino at mabait. Meron siyang likas na pagmamahal at paggalang sa damdamin ng ibang tao. Sabay silang lumaki at nagkaisip ng kanyang kapatid na si Josue Vicente Avendano na napakalapit sa isa't isa. Nagpasya si Leo na maging isang pari matapos graduate ng high school. Nag-aral siya ng theology sa Intercontinental University sa Mexico. Nang makapagtapos, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa parehong universidad, kumuha ng master's degree sa psychoanalytic psychotherapy at pinag-aralan din ang missiology para maging misyonero. Pinagsabay niya ang kanyang pag-aaral ng relihiyon at psychology upang maunawaan ang damdamin at isipan ng bawat tao. Noong 2012, nag-cruise ang landas nila ni Padre Francisco at sa paglipas ng panahon, naging malapit sila sa isa't isa. Noong 2015, naging mas matibay ang kanilang samahan nang maging deacon ng simbahan si Leo. Masaya si Leo sa kanyang sitwasyon dahil pakiramdam niya ay nagagampanan niya ang kanyang layunin bilang alagad ng Diyos. Naging sobrang malapit ni Leo at Padre Francisco at madalas silang nagtatagpo tuwing gabi para mag-usap at magpalitan ng mga naiisip ukol sa mga bagay-bagay. Ang mga pag-uusap na ito ay umaabot pa madalas ng madaling araw bago sila maghiwalay at umuwi. 11 ng Hunyo 2019,
Gaya ng dating gawi, nagplano si Leo at Padre Francisco na muling magkita kinagabihan upang mapag-usapan ng ilang bagay. Gayunpaman, hindi na nakauwi pa si Leo matapos ang gabi ng pagkikita nila ng pari. Kinabukasan, 12 ng Hunyo, sinubukan ni Josue na kontakin ng kapatid matapos tumawag si Padre Francisco at sinabing hindi ito sumipot sa kanilang usapan. Ilang ulit ding kinontak ni Josue si Leo ngunit hindi niya ito mahagilap kung kaya't labis itong nag-alala sa kalagayan ng kapatid. Sa mga panahong yun, nakakatakot ang sitwasyon sa lungsod ng Mexico dahil sa tumataas na bilang ng karahasan. Halos 700 na kaso ng pagpatay, 30 kaso ng pagdukot ang naitala ng mga otoridad noong kalagitnaan ng 2019. Sa gitna ng pag-aalala, nagpunta si Josue sa istasyon ng pulis upang hiulat ang pagkawala ng kanyang kapatid. Ibinigay niya ang ilang impormasyong nalalaman niya bago ang insidente. Sa araw ding yun, nakatanggap ang mga pulis ng isang report tungkol sa isang kahina-hinalang kotse na natagpuan sa bayan ng Lalpan. Bandang 10:00 ng umaga, dumating ang mga pulis at natuklasan ang wala ng buhay na katawan ng isang lalaki sa isang nakaparadang kulay silver na Chevrolet. Matapos ang pagsisiyasat, natukoy na ang katawan ay pagmamay-ari ni Hugo Leonardo Avendaño Chavez, ang 29 anyos na nawawalang dikon ng simbahan. Napansin nila ang mga palatandaan ng pisikal na pananakit at ayon sa paunang investigasyon ay binawian ito ng buhay dahil sa asphyxiation. Agad namang nakarating ang balitang ito sa pamilya ni Leo na labis na nagitla sa sinapit niya. Agad silang nagtungo sa istasyon upang kilalanin at kunin ang labi ng kapamilya. Mabilis na kumalat ang balita dahil na rin sa media at ang mga kaanak, mga kaibigan, estudyante at iba't ibang miyembro ng komunidad ay nag-organisa ng malawakang kilos protesta para sa agarang hustisya sa sinapit ni Leo. Labis ang bigat ng pagdadalamhati ng komunidad, lalo pat 2 araw lamang bago nito ay dinukot at pinaslang din ng hindi pa nakikilalang sospek, ang estudyanteng si Norberto Ronquillo sa parehong lugar. Nagkaisa ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan at universidad para gumawa ng isang video na kumalat sa social media. Sa video, nanawagan sila ng hustisya para kay Leo at sa iba pang mga kaso sa Mexico. Hiniling nila ang kapayapaan at kaligtasan at sinabi nilang gusto nilang makapag-aral, makapagtrabaho at makapaglibang ng walang pangamba at makauwi ng ligtas. Kinabukasan, 13 ng Hunyo 2019, dinala ang katawan ni Leo sa Cristo Salvador Catholic Church para sa kanyang burol. Si Padre Francisco ang nanguna sa misa na dinaluhan ng maraming tao maging ng media na nakatutok sa insidente. Sa kanyang misa, sinabi ni Padre Francisco na labis siyang nalulungkot, hindi lamang sa karumal-dumal na nangyari kay Leo kundi pati na rin sa maraming kaso ng krimen na nangyayari araw-araw sa buong bansa. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabahala na ang mga insidente ng karahasan ay tila nagiging karaniwan na. Dahilan upang mabuhay sa takot ang mga magulang, mga anak at buong komunidad. Pinilit ng pamilya ni Leo na isapuso ang mensahe ng pari ng araw na yon at umaasang maiibsan ang kanilang pagluluksa. Gayunpaman, sa kabila ng hayagang pagsasabi ng pari na labis itong nasasaktan sa pagkawala ng kanyang malapit na dikon, ay hindi ito nakitaan ng tanda ng kalungkutan, bagkus ay nanatili itong matatag at normal sa harap ng media at ng publiko. Habang nagbibigay ng pahayag, kalmado ang kanyang boses na parabang walang mabigat na dinadala, ngunit lingid sa kaalaman ng mga tao ay nagkukubli sa kanyang normal na kilos ang isang madilim na lihim na malapit ng mabunyag. Makalipas na 3 araw matapos ang huling misa ni Leo, naglabas ng arrest warrant ang otoridad laban kay Padre Francisco. Ang tanggapan ng Piskalya ng Mexico ay may mga matibay na ebidensya
na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Batay sa mga ulat noong 16 ng Hunyo, inisyu ng hukom ang arrest warrant. Makalipas ang 3 araw, inaresto ang pari at dinala sa Oriente Men's Prison sa lungsod ng Mexico. Sa umiiral na investigasyon ng mga otoridad, nakuha ang ilang video na nagpapakitang dumating si Leo sa Cristo Salvador Catholic Church bandang alas 11 ng gabi, lulan ng kanyang sasakyan. Nakunan din na umalis siya ng simbahan noong 3:16 a.m. ng 12 ng Hunyo, kasama si Padre Francisco. Makikita sa mga street security footage na ang sasakyan ni Leo ay tinatahak ang Picacho Ajusco Highway patungo sa lugar kung saan ito natagpuang nakaparada kinaumagahan. Na-record din ang pagdating ng isa pang sasakyan ilang minuto matapos ang unang video. Dito makikita na lumipat si Padre Francisco at umalis sa lugar makalipas ang 13 minuto. Binaybay ng sasakyan ng parehong daan pabalik sa Cristo Salvador Catholic Church. Samantala, hindi na nakitang bumaba mula sa sasakyan si Leo mula ng oras na yon. Habang unti-unting lumalabas ang mga katotohanan, ay gumawa ng hakbang ang pari na hindi na ikinagulat pa ng kapulisan. Iniulat na nagtungo ang pari sa airport kung kaya't agad na inalerto ng kapulisan ang immigration upang hindi makalabas ng bansa ang pari habang umuusad ang investigasyon. Sa mas lumalalim na pagsisiyasat, nakita ang isang mensahe mula sa cellphone ng biktima kung saan ipinaalam niya sa pari na dumating na ito sa lugar ng kanilang tagpuan, taliwas sa binanggit ng padre na hindi umano ito sumipot sa kanilang usapan nung gabing yun. Ipinadala rin ni Leo sa isang kakilala ang mensahe na mananatili ito sa lugar ni Padre Francisco ng gabing yun. Bukod dito, nakita rin sa kanyang possession ang susi ng sasakyan ni Leo. Sa kabila ng mga video footages at mga patong-patong na ebidensya ay nagmatigas ang pari at pinanindigan ang kanyang unang salaysay. May mga parokyano rin ng simbahan na naniwalang inosente ang pari at siya'y kanilang dinipensahan. Sinabi ng mga ito na maling tao ang inuusig ng mga otoridad at malamang ang totoong salarin ay nasa paligid lang. Ipinakalat ng mga ito na maaaring dinukot si Leo ng mga grupong kriminal na agad namang pinabulaanan ng mga investigador sa kadahilan ng walang ebidensyang magpapatunay nito at wala ring natanggap na ransom call ang pamilya ng biktima. Ayon kay Josue Avendaño, walang kaaway ang kanyang kapatid at wala siyang maisip na sino mang makakagawa nito sa kanya. Ang mga investigador ay may sinusundang ibang lead na maaaring magbigay linaw sa kaso. Napansin ng mga otoridad ang track record ng gastusin ni Leo na napakalaki para sa isang taong walang source of income. Wala siyang trabaho at umaasa lang sa buwan ng sustento ng kanyang ina na huminto ng pumanaw ito noong 2019. Wala siyang regular na kita mula sa simbahan, ngunit napansin na nag-travel siya sa mga lugar tulad ng Miami, Aspen at iba pa para magbakasyon. Bukod dito, nagmamay-ari din siya ng magarang sasakyan at latest unit ng cellphone. Nangupahan din siya sa isang silid na malapit sa simbahan na may rentang 6,000 Mexican peso kada buwan. Plano ni Leo na dalhin ang kanyang pamilya sa inuupahang apartment, ngunit hindi na ito natuloy matapos siyang bawian ng buhay. Sa pag-usad ng investigasyon, natuklasan na maraming pera si Leo sa parehong cash at bank account nito. Napag-alaman na halos lahat ng mga ito ay mula kay Padre Francisco, dahilan upang lalo pang umigting ang hinala sa kanya. Dahil dito naging maugong ang usapin ukol sa sexualidad ng pari. May mga naniwalang ang pari ay bahagi ng third sex at sinusustentohan nito si Leo para sa kanyang mga naging gastusin. Sa kabila ng mga akusasyong ito, ipinagtanggol ni Padre Hugo Valdemar, dating tagapagsalita ng Archdiocese ng Mexico, ang akusado. Binatikos nito ang mga otoridad at sinabing pineke nila ang ebidensya na nagdala ng iskandalo sa mata ng publiko at maling pagtingin sa simbahan.
Ang mga abogado ng pari ay nagsabing hindi sapat ang mga ebidensya para patunayang nagkasala ang pari. Habang patuloy na ipinagtatanggol ng mga abogado at mga kinatawan ng simbahan si Padre Francisco, sumuporta rin ang komunidad sa kanya. Mula nang mabalitaan ang pag-aresto, hindi nagbago ang paninindigan ng mga tao at naniniwala silang nagkamali ang mga otoridad. Hindi lamang sa simbahan nanalangin ang mga taga-suporta, nagprotesta rin sila sa mga lansangan, dala ang mga karatula at mensaheng nagsusulong ng kalayaan para sa pari. Isang malaking kilos protesta ang nangyari. Nagtipon ng mga tao sa Cristo Salvador Catholic Church at mariing ipinahayag ang kanilang paniniwala sa kawalang kasalanan ng pari. Kasabay ng mga protesta, inakusahan ng ilang miyembro ng komunidad ang media ng pagpapalaganap ng maling balita at pagmamanipula sa kaso. Disyembre 2020, isang taon makalipas ang insidente, isinagawa ang unang pagdinig sa kaso ni Padre Francisco. Parehong nagbigay ng ebidensya ang prosekusyon at depensa at ang pinsan lang ni Leo ang nagsalita bilang testigo. Noong Abril 2021, matapos suriin ang lahat ng ebidensya, napatunayang guilty si Padre Francisco Javier Bautista Avalos sa pagpaslang kay Hugo Leonardo Avendano. Sinabi ni Josue, kapatid ni Leo, na malinaw ang naging desisyon ng mga hukom at matibay ang ebidensya laban sa pari. Pinaslang umano si Leo dahil may alam itong impormasyon ukol sa pari na makakasira sa imahe nito sa publiko. Bagamat hindi na nagbigay ng dagdag na detalye ang pamilya kung ano ang impormasyong ito, ay maraming lumabas na haka-haka na maaaring ito ay ukol sa kanyang kasarian o di naman kaya ay ukol sa irregularidad ng paggamit ng pondo ng simbahan. Noong 9 ng Abril 2021, hinatulan si Padre Francisco ng 27 taon at 6 na buwang pagkakakulong at pinagbabayad ng 422,000 Mexican pesos bilang danyos sa pamilya. Marami sa mga taga-suporta ng pari ang tumalikod sa kanya, bunsod ng mga hindi maipagkakailang ebidensya na nagtuturo sa kanya sa krimen, kahit pa patuloy nitong idinidiin na siya ay inosente. Nabawasan rin ang mga parokyano ng Simbahang Cristo Salvador Catholic Church dahil sa iskandalong ito. Naalala ng mga tao ang kanyang misa kung saan sinabi nitong kailangang matutunan ng mga tao ang magpatawad upang maging malaya sa pait at kalungkutan. Gayunpaman, para sa pamilya ni Leo, mapatawad man nila ang pari sa kanyang ginawa, ay nararapat itong makulong upang pagbayaran ang kanyang pagkakasala. Ang kasong ito ay magpapaalala sa atin na sino man ay may kakayahang maging mabuti o masama. Wala sa estado, sa lipunan o maging sa posisyon sa simbahan ang makapagdidikta sa ating sariling desisyon. Dahil sa huli, tayong lahat ay pare-parehong mga tao lamang. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.